oras po natin sa buong Pilipinas. Meron tayong anim na minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Pagsasa prioridad ng mga OFW na naiipit o naipit sa digmaan sa Middle East sa halip na presyo at supply ng langis, ipinanawagan sa gobyerno ng isang dating National Security Advisor. Ronda Pilipinas. OWA magpapatupad ng deployment ban sa ilang bansa sa Middle East, bunsod ng digmaan ng Israel at Iran. Ronda Pilipinas. Kasama Amerika. Kasama sila dyan. Sufficiency in substance na mga impeachment complaints laban kay VP Sara tatalakayin na sa House Justice Committee ngayong araw. Ronda Pilipinas. Registration period para sa eleksyon sa Haiti nagsimula na. Ronda Pilipinas. Dalawang Filipino runners bumasag ng sariling record sa Tokyo Marathon 2026. Ronda Pilipinas. May hanging amihan pa rin ba na mararamdaman o tuluyan ng magsisimula ang summer season? Alamin sa live weather report ni Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Vice ganda, mission accomplished na nang makita ang viral baby monkey na si Punch. Ronda Pilipinas. Ginawang sampayan ng iyong kapitbahay ang bakuran mo o bakuran ninyo. Alam nyo ba na bawal yan? Alamin ang kaparusahan sa NBI. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na mas naaalala ng mga tawang negative comments na natatanggap nila kumpara sa mga papuri? Alamin sa LTI. Let's prove it. Ronda Pilipinas. Pasig City Mayor Vico Soto nanalo ng $1 million mula sa isang organisasyon. Alamin muna natin kung fact or fake. Aha! May word na stupid yan eh. Ayun. Teka muna ha. Hinay-hinay lang ha. Easy-easy lang. Easy lang, lalo na doon sa may mga negosyo at ang ginagawang dahilan ng pagtaas ng presyo nila dahil may gera daw. Talaga. Katataas lang ng gasolina. Actually, kanina lang eh, di ba? Kanina lang yung pagtaas ng gasolina. Yung iba, mga alas 5, alas 6, alas 8 bilang promo, nagdi-delay. Pero ang effectivity niyan ngayong Martes, di ba? Pero yung iba, nagtaas na ng presyo. Hindi presyo ng gasolina ang sinasabi ko dito ha. Yung ibang produkto na ang sinasabi nila, teka muna, nagtaas na ho kami dahil tumaas na ho ang gasolina. Pagka mataas ang gasolina, automatic ho, tumataas. Kaya kakaunti na lang yung kanin na binibigay namin. Pambihira ito mga... Ang daming ang daming reklamo sa social media. Lahat ay ginagawang dahilan itong pagtaas ng gasolina. Relax lang kayo, wala pa. Pambihira teka muna, matutuloy ba ang interview natin sa DOE? Yung nakikipag-ugnayan po tayo sa Department of Energy para malaman kung ano plano. Ano plano? Ha? Alam ho natin tataas ang ilang piso yan dahil sa gera na nangyayari. Ha? At apektado po. Alam nyo naman dito sa Pilipinas, ewan ko kahit sa ibang bansa naman, pagka nagtaas ang gasolina, automatic. Guard our words that they may reflect respect, restraint, and fairness. Remove from us any bias, pride, or personal interest that may cloud our judgment. Remind us that we are servants of the people and stewards of the Constitution, accountable not only to our institutions, but to the generations that will follow. Lord, as we carry out our work in peace within these halls, we lift up to you the many nations suffering from conflict and violence. We pray especially for those affected with the ongoing wars in the Middle East and in the other parts of the world. Comfort the innocent, protect the vulnerable, and soften the hearts of the leaders
that peace, justice, and reconciliation may prevail. May the suffering of humanity move us to act always with compassion and with a deep awareness of our shared responsibility to uphold human dignity. As we determine the sufficiency and substance of the impeachment complaints before this committee, help us focus not only on personalities or politics, but on principle, process, and faithful application of the law. May our actions strengthen public trust in our institutions. May our deliberations reflect discipline and dignity. May justice, guided by truth, prevail. We entrust this meeting, our nation, and our troubled world to you. All this we ask in your holy name. Amen. You may take your seat. The meeting of the Committee on Justice is hereby called to order. Since this meeting is a continuation of our yesterday's committee meeting, the calling of the roll is hereby dispensed with. The chair will address the committee. Today, March 3, we reconvene the Committee on Justice to undertake the next crucial step in our constitutional responsibility. This is to examine the sufficiency in substance of the third and fourth impeachment complaints against the Vice President. But before we proceed with today's hearing, allow me to briefly summarize what transpired during yesterday's session. As the members of the committee will recall, yesterday, we officially began deliberations on the impeachment complaints against the Vice President. In total, there were 4 impeachment complaints. And yesterday, we took several significant procedural steps, each made deliberately, carefully, and in full adherence to the Constitution and our rules. First, we approved the withdrawal of the second impeachment complaint after the complainants expressed their decision to instead support the third impeachment complaint. This was further supported by the withdrawal of the endorsements from Representative Percy Sendanya and Representative Laila De Lima. Representative Sendanya noted that by reducing the number of complaints, the committee would effectively expedite. Baka may paliwanag ko lang. Yan yung Samson effect. Pagka bumagsak ako, sasama ko na kayo. Parang ganun yung Samson effect eh. Umaasa naman si Prof. Carlos na hindi na lalala at lalawak ang sigalot sa iba pang bahagi ng daigdig, lalo na sa Pilipinas. We will only be involved if mag-spill over to sa conflict between China and US sa Taiwan. Yun. Pero nakita mo yun, nagsasalita yung China and Russia. Wala Sure. namang nakikinig sa kanya. Walang Apektado nakikinig kay sila eh. Putin. Walang nakikinig kay Guterres ng UN. Yan po ang tinig ni geopolitics expert na si Professor Clarita Carlos sa malalim ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Gusto ko itanong kay Prof. Carlos yung yung Ano to? yung effect na ginawa ni umano ni President Trump at ang maapektuhan China. The effect I made. Yeah. Sorry. Hoy, teka muna. Oh. Meron tayong flash report. DWIZ Flash Report. Marina naglabas na ng advisory kaugnay sa bakbakan ng US at Iran. Alamin natin ang report ni Patrol 24 June. Samson, Kuyang June, go!
Nagpalabas na ng advisory number 2026-08 ang Marina Industry Authority o Maritime Industry Authority na nag-uutos sa lahat ng Philippine registered ships na nasa international voyages o naglayag sa iba't ibang mga bansa na magpatupad ng heightened security monitoring at reporting measures. Ito ay kasunod ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Tinayuhan ng mga ship owners, operators, managers at mga manning agencies na mahigpit na sundin ang mga precautionary measures upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipinong seafarers, gayon din ang seguridad ng mga sasampang dagat na bumibiyahe o dumaraan sa mga apektadong lugar. Tiniyak naman ng Marina na patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon at nakahandang magpatupad ng mga karagdagang hakbang kung kinakailangan. Patrol 24, June Samson para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, magpapatupad na ng employment ban ang pamahalaan para sa mga OFWs na bagong hire o first time na magtatrabaho sa ilang bansa sa Middle East. Matapos itaas ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level 2 ang kanilang sitwasyon dahil sa gera ng Israel at Iran. Sa press briefing, sinabi ni OWA Administrator Patricia Kaunan, kabilang sa mga idineklarang Alert Level 2 ang United Arab Emirates, Bahrain, Qatar, Kuwait at Israel. Paliwanag ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Gakdak, otomatikong ipinatutupad ang deployment ban sa mga bagong OFWs kapag nasa Alert Level 2 na ang sitwasyon sa kanilang destinasyon na bansa. Samantala, nananatili naman ang Alert Level 3 sa Lebanon na pansamantala ring nagbabawal sa deployment ng lahat ng OFW. Gayun din ang Alert Level 4 sa Iraq, Syria, habang nasa Alert Level 1 ang Jordan. Yun nga, ang alam ko dyan, Jordan ang pinaka-shortcut dyan eh. Ayon kay Secretary Kakdak, maring nasa Alert Level 3 or 4 na ang Iran, pero kailangan pa nilang kumpirmahin mula sa DFA. Ronda Pilipinas! Samantala, tanggap tayo ng isa pang report. Mga jeep at piston na nagrarally sa kalsada. Yan, isa. Mga driver at operator. Ay, hindi. Sabi ko, may rally ba ngayon? Sabi ko sana. Mga driver at operator nangangamba sa taas presyo ng langis sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng US, Israel at Iran. Alamin natin ang report ni Patrol 38, Jen Patrolya. Jen, go! Mariing kinundina ng transport group na piston ang umano'y pag-atake ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Ayon kay Piston President Camodi Floranda, nababaha kasi sila sa posibleng matinding epekto nito sa presyo ng langis at sa mga pamilyang umaasa sa overseas Filipino workers. Umaasaan niya ang mga driver at operator sa inaangkat na langis. Kaya't anumang pagtaas sa pandaigdigang presyo ng krudo ay agad na nararamdaman sa mga lokal na gasolinahan. Pinuna rin ng piston ang umiiral na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA na anilay naglalagay sa bansa sa gitna ng tensyong geopolitical. Kabilang sa panawagan ng grupo, ang agarang pagtigil sa operasyong militar laban sa Iran at pagtanggal ng buwis sa produktong petrolyo upang maibsan ang epekto ng oil price hike sa mga Pilipino. Ako si Patrol 38, Jen Patrol, nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Ako ngayon tinatanong na ng mga jeepney driver yung tungkol dun sa Saan to? Sa subsidy? Sa subsidy nung di ba? Ako may payo lang ho, not particularly Department of Transportation. Okay. Hindi sa lahat ng siguro ng ahensya ng gobyerno. Panawagan lang yung gagawin ko. Okay. Ako yung mananawagan sa inyo. Naiintindihan ho namin pagka kayo ay hindi pwedeng interviewin at meron kayo mga press con Tama. at meron kayo mga ka-meeting. Naiintindihan we perfectly understand. Tama. Okay? Kasi meron naman tayo talagang mga ini-schedule at tinawagan kayo. High priority yun eh. Oo. Ngayon,
ang mga kababayan po natin ay nangangailangan ng mga guidance, advisories, Tama. information. Kung meron po kayo, kung sakali lang, nauso sa inyo ang Facebook, Ayan. kung sakali lang, Ay. Panawagan lang yan, panawagan. Okay. Kung sakali lang, kung meron kayong Facebook page, Ayan. lahat ho ng mga dapat namin at pwede may posibilidad na kami tanungin kayo yung mga questions na yon. Yeah. Mano man lang, Ayan. Panawagan. ilagay na ninyo doon sa mga Facebook ninyo at kami na ang magmo-monitor at magbabalita niya. Hindi ka galit, nanawagan ka lang. Nananawagan Ayan, lang ako. nananawagan, okay. Hindi lang sa mga Okay. Department of Foreign Affairs, Yan, OWA, DMW. DMW, Yun. Department of Transportation, Department of Energy, lahat. Kung meron hong mga tanong at mga issues na kailangan kayong magpaliwanag, wag na ninyong antayin na kami tumawag sa inyo para tanungin kayo. Kayo mismo ang mag-post na doon. Kasi ang post ninyo, ginagawa din naman namin balita para ma-inform ang mga tao. Naiintindihan po namin kung merong kayong prior commitment. Tama. Diba? Pero gamitin po natin ang mga social media accounts na ito. Kunwari lang, Okay. ang DWIZ naman ay hindi lang radio station dito sa Metro Manila. Marami kami mga kapatid sa industriyang ito. Tama. Kung merong naitanong sa inyo na bago, kung sino man yan, reporter man yan, announcer man yan. podcaster man yan, influencer man yan, kung bago po yung naitanong, mano man lang i-post na ninyo yung tanong at yung sagot ninyo. Ayun. Oo. Kung wala kayong spokesperson na naka-assign dahil kayo mismo ang nagsasalita at nagpapaliwanag, mano man lang. Mano. Ilagay nyo na sa mga Facebook pages Ayun. ninyo. Hindi lang ho kami mga taga-media ang naghahanap ng impormasyon, kundi lahat ng mga Pilipino ay naghahanap at ano ang pinakahuling balita. Yun lang po ang akin. Mano man lang. I rest my case. You rest your case. Sa pageant, and I Ayan. thank you. Yup. May ganun pa yun, magganun. Pabebe! Ay! Okay, alamin na natin ang magiging lagay ng panahon. Go! Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Narito ang ating pinakalatest sa weather mula kay Daryl Justin. Go! pare! Nakaramdam ba kayo medyo malamig na bugso ng hangin kanina? Kung kayo'y Malamig nakaramdam, kanina. may amihan tayo ulit. Gaya Very na good, sinasabi very ko, may amihan na. Pero ang amihan ho, hindi dito sa malaking bahagi ng Luzon. Ito'y nararanasan lang po ng extreme northern Luzon, partikular sa Batanes at Babuyan Islands. Pero inaasahan po ng pag-asa, nabubugso po ang amihan. May isa pa tayong malawakang bugso na magsisimula mamayang gabi Ay, wow. hanggang bukas ng buong maghapon. Di damay din dyan yung sabi nila nga palang total lunar eclipse. Ayan. Oy, yung blood moon na tinatawag ninyo. Namumula na naman yung buwan bukas ng gabi. Talaga? Mga around hindi ako nagkakamali. Marami magiging werewolf. Ay, baba. Werewolf. Werewolf, ha? Dati, magsisimula yung kanilang total lunar eclipse bandang 7 to 8 o'clock mamayang gabi. Matatapos hanggang 10 o'clock bukas ng gabi. Pero mas makikita daw itong total lunar eclipse mamaya bukas pa ng around 7 to 8 p.m. Maganda ngayon kasi summer ngayon, walang masyado. Exactly. Yan ang sinabi ng pag-asa. Dahil fair and good at clear skies tayo, malaking bahagi ng bansa makikita ang blood moon na tinatawag. So yung may mga dyan, yung may mga may Telescope. pera, yung may mga telescope na yan, maganda. yan. Makikita ba cellphone yan? Hindi. Sa yung mga cellphone ngayon, ang titindi ng mga zoom, mga 25, 50 times makikita. Makikita. Makikita yan, oo. Depende na lang kung gaano kaganda yung quality no makikita nila sa Kung cellphone nila. Ipo-focus po ninyo sa buwan, sa buwan, at nakita nyo yung logo ni Batman, Ay ba yun? mali yun. Oo, spotlight yun, ha? Mali. Mali. Hindi si Batman makikita ninyo, ha? Mali. Dapat pulang buwan, ha? Pulang Hindi buwan. si Batman. Pag si Batman nakita ninyo, ibig sabihin may nananawagan. Umiiral po ang easterly sa malaking bahagi ng Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa. Partly cloudy to cloudy skies, clear weather conditions na may mababa at minsan ang tsansa lamang po na may hinang pag-ulan at may hinang mga pag- at pagkidlat lamang.
Pero kung kahapon sa Tropical Cyclone Threat Potential na pag-asa, wala pa tayo nakikitang TCLV o kahit anumang posibleng weather disturbance sa ating bansa, nako, nagbago bigla ang ihip ng hangin mula March 2 hanggang March 8. May posibilidad ng isang TCLV ang mabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mababa ang tsansa na maging LPA o bagyo ito, pero may posibilidad na mahagip nito ang borderline at eastern boundary ng Philippine Area of Responsibility. Pero unlikely o mababa po ang tsansa na ang nasabing CLV-1 ay mabuo mula sa week ng March 2 hanggang sa week ng March 9 to 15. Pero patuloy na imamonitor yan na pag-asa at syempre tayo sa DWIC News patuloy na titignan at aantabayanan yan para mabigay ang update sa lagay ng ating panahon. Samantala, sa susunod na 3 araw sa Metro Manila, asahan po bukas ang halo o mekos-mekos sa panahon. May mainit at maalinsangang panahon sa umaga tanghali at may mga posibilidad po ng rain showers at mahihinang thunderstorms sa hapon o gabi. Sa Thursday and Friday, clear and good skies po tayo dito sa Metro Manila. 23 hanggang 33 degrees Celsius sa agwat ng temperatura. Sa Metro Cebu, magkahalong init at ulan na mararanasan mula Wednesday hanggang Friday. 26 hanggang 31 degrees po ang temperatura. Pero sa Metro Davao, may posibilidad ng moderate to at times heavy rain showers at heavy thunderstorms. Sa Wednesday, 25 to 32 degrees sa Metro Davao, pero gradually improving naman ang panahon at dulot lamang to ng ilang mga cloud clusters na maaaring makapekto sa may Mindanao area. 25 to 32 pa rin ang magiging agwat ng temperatura by Thursday o Friday. Talo na tayo sa ating sunrise at sunset. Tumalak pa rin po ang manok! Yan. Pagka nakita ninyo sa buwan ay manok, hindi rin yung lunar eclipse, ha? Kalaban ni Batman yun. Manok yung kalaban ni Batman. Ano ba yan? Mula sa panike, naging manok. 6:12 po yan mamayang kaninang umaga at asahan ng paglubog ng araw. Ayun na ba, sabi ko, lunar eclipse na, marinig ko na eh. Alas 6:04 po yan mamayang gabi. Ay, maganda-ganda at mag-aga sunset. Kaya antabayanan po ang total lunar eclipse. At the same time, antabayanan po natin ang total eclipse of the heart. Total eclipse of the heart. Hindi, total lunar eclipse lamang po sa ating susunod na mga araw, lalo na po sa total lunar eclipse sa ating bansa. Sa ngayon, yan na muna. Ayan. Alam ko kasunod nun, yung pag mas mataas na pitch, di ba? Turn around, fried rice. Pwede. Gutom na ako. Why not? Yan ang aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas! Oy, isang reminder lang po ito sa ating mga kababayan na huwag po tayong matakot magpakulta o magpayakap sa ating mga minamahal sa tuwing makakaramdam ng sakit dahil may PhilHealth na siguradong aalagaan ang kalusugan mo. Lahat po tayo miyembro at sigurado benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited Yakap Package Provider para makapag-avail ng Yakap Package. Para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang website na ito po yung website, www.philhealth.gov.ph at pindutin click to call icon at alamin kung ano po yung sinasabi kong Yakap Package para sa mga Pilipino yan. At dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Ronda Pilipinas! Malapit na! Malapit na! Mayroon tayong bagong makakasama. Oh, mabita ko nga, natuyo na yung... Mag-duty. Pag-dutyhin mo, natuyo na ba yung pinirmahan? Natuyo na, no? Natuyo na. Oh, makikita na natin yung pakalat ka sa mga susunod na panahon. Nabalita ko nga, pakalat ka na ito kapong, alas 6 ng gabi. Ganun ba? Tumambay, ha? Tumambay talaga. At home na siya. Oh, very good. That's good. At home, ha? At home talaga. Sino ho ang aming tinutukoy? At tinutukoy ni Daryl Justin? Eto, makinig maigi. Malapit na yan. Ramdam ko yung soon. Ayan. Panalo yung soon. Abangan nyo yan, malapit na po yan. Siyempre, panggabi lolo. Night owl. Night owl. Ito sa mga nag-aabang sa kanya. Eto na. Ito na yung kanyang duty na. Ayan, mag-duty na yung nagpapaiyak. Ay, totoo naman, nagpapaiyak. Correct. Oras po natin sa buong Pilipinas. 33 minuto, makaraan ng alas 10 ng morning. Pinas!
Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Tanggap po tayo ng mga report. Isa patay, 4 sugatan sa pagbagsak ng civilian helicopter sa Pililla, Rizal. Alamin natin ang report ni Patriote Jen Patrolia. Jen? Isa ang napaulat na nasawi habang 4 na iba pang sugatan matapos bumagsak ang isang civilian helicopter sa Upper Barak, Kisaw, Pililla, Rizal kaninang alas 7:27 ng umaga. Ito mismo ang kinumpirma ni Pililla Mayor John Basinsin sa kanyang social media post kung saan 5 ang sakay ng helicopter kabilang ang 2 foreign national. 2 sa nasugatan ay kritikal ang kalagayan habang 2 naman ay minor injuries. Nadala na sa ospital ang mga nasugatan habang nakadeploy sa lugar ang Pililla Municipal Police Station, mga emergency responders at mga kawani ng barangay para sa rescue at investigasyon. Ako si Patrol 38 Jan Patrolia nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, pinalawak ng Department of Social Welfare Development o DSWD ang pag-abot program sa Visayas sa pamamagitan ng pagbubukas ng bagong processing center sa Liloan, Cebu na nagkakalaga ng 17.99 million pesos. Sa pumuno ni Secretary Rex Gatchalian, ang sentro ay magsisilbing pansamantalang tahanan para sa hanggang 120. Wow, 120 upang maiwasan ang mga batang natutulog sa lansangan. Problema talaga yan, Secretary. Batang natutulog sa lansangan at pamilyang nagugutom. Matapos ang mampay na pagpapatupad sa Metro Manila at Luzon, inilunsad na rin ang programa sa Cebu. Isang lungsod na maraming dumadating para maghanap ng trabaho at kung minsan ay napipilitang manirahan sa kalye. Sa loob ng 30 araw sa sentro, makakatanggap ang mga benepisyaryo ng pagkain. Kasama pagkain, kasama serbisyong medikal. Meron pang psychosocial report. Ayos to, Sekretarya. At tulong pangkabuhayan pa para makatulong sa kanilang pagbabalik sa komunidad. Ayon po kay Secretary Gatchalian, bahagi ito ng plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. BBM na labanan ang homelessness sa buong Pilipinas. Good job, Mr. Secretary! Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Kanina nabanggit po natin yung fuel subsidy. Okay, ang pagkakaalam ko, nasa proseso na yan at ang pagkakaalam ko halos 2 bilyon ang pondo niyan. Alamin ho natin mismo sa mga nasa lansangan, ang grupong Pasang Mazda. Nasa linya po natin ng presidente po nila si Kaobet Martin. Kaobet, magandang araw po. Well, magandang, alam mo, Dennis, hindi magandang araw natin ngayon. Pero babatiin pa natin magandang umaga. Yun, taga-subaybay ng DWIZ. Ito pong fuel subsidy ay iba sa pantawid pasada. Iba po yan. Yan po yung, yan na yung pantawid pasada. Yung pantawid pasada nung araw. Ngayon, ito naman fuel subsidy, ito po yung binibigay ng ating pamahalaan. Pag ang halaga ng isang bariles, isang barrel ng petrolyo, umabot na po sa $80. $80. So, pero yan po yung nakabatas. Sabi ko nga po, it is impossible to hit that $80 at the moment na 75, 70 ang dollars per barrel. Samantalang nagtataasan po ang produktong petrolyo. Kanya, during one of my meeting with the chairman of LTFRB at Rodrigo Mendoza, sabi ko, sir, baka matulungan tayo ng Secretary Banoy ng DOTR ang ating mga congressman, hindi malakad nato na alisin na yung $80. Pagkat, pero na nga, kaibigan Dennis, biglaan itong pagkataas ito dahil sa giyera sa bitang silangan na nagaganap ngayon sa pagitan ng Amerika, Iran at ng Israel. Bigla ito at naman pagtaas pa next week. Ito yung mga dahilan. Kaya sabi ko nga, alisin na natin yan. At at the same time, yung piso namin ipinapakiusap katantala, tigranta ng ating pamahalaan. Subalit, kaibigan Dennis, last week, nag-anunsyo ang Pangulo
PBBM na hindi pa napapanahon para magtaas ng pamasahe. Iyo. Ganun pa man, una ang DWIC Oo. sa iyong istasyon, Yan. nire-respeto po namin ang desisyon ng Pangulo. Subalit, ang tanong ko lang po, ano naman po ba ang maibibigay na tulong ng Pangulo natin sa hanay ng transportasyon? Sapagkat talagang mahihirapan na ho kami lahat. Gaano katagal na ho itong petisyon nyo sa taas pasahe, Kaobet? Parang mga 2 years na natin pinag-uusapan yata yan. 2022 pa. 2022. O, tingnan mo na, mas mahigit pa pala. Pagkatapos, nag-grant yung 2 piso, yung pisong permanent, tapos yung provisional increase na 1 peso noong September of 2023. Na ang halaga ng diesel na nasa 50 pesos per liter. Ngayon po 59 na. Almost 60 na. Kanya sabi ko mga kaibigan, kami nakikiusap. Wala namang pagkukunang iba ang super kundi ang pagmamaneho lamang. Hindi kagaya ng iba natin dyan na bilyon-bilyon ang tinira sa pamahalaan. Hanggang ngayon tahimik ang biglang tumahimik yung alon. Kami na huy pansamantala lang ito ng piso dahil gusto naming makatulong ang mga mananakay. Hindi ho ito pagsasamantala. Ito'y pansamandali lamang na ang presyo ay mataas. Teka muna, Kaobet, meron din tayong napag-usapan before at isang na sa mga naging issue na kapag ka tumuntong sa, tama ba, $80 per barrel, automatic na magtataas kayo? May ganung usapin eh. Ang napag-usapan po natin doon, yung automatic fare collection. Okay. Kung di po ako nagkakamali, Bigan Dennis, pag tumaas ng 60 pesos, ito ang presyo natin. Dahil nga yung pagdinig sa LTFRB, ay lubhang tumatagal yan. Na kailangan na namin kasi ang pamasahe namin is being regulated by the board. Samantalang ang mga petroleum product, deregulated yan any given time. Pwede silang magtaas. Kanya, pinupuntuhan ko na naman dito ang ating mga mambabatas. It's time for this mambabatas, mga congressman, magigiting natin congressman, magigiting natin sa na i-repass ang oil deregulation law. At during na-i-repass yan, konsultahin kaming mga transport leader para makapagbigay kami ng input. Sandali, Kaubet, parang may nabasa ako kanina. Ang sabi ng DOE, okay yung deregulated pa rin yung oil prices. Kasi nagkakaroon doon ng kompetisyon. Natawa tuloy ako. Ako, kaibigan Dennis. Eto, baka si Rino Abad, si Director Abad. Wala akong sinabi, wala akong sinabi. Sabi ko, may nabasa lang ako, Sinasabi nila na nagkukompetisyon. Daw. Iba naman ang aking sasabihin dyan. Ano. Nagbubulungan sila. O bukas, pare sa Martes. Ito itataas natin pare-pare. Kita mo uniform. Wala. Nagkakaroon lamang ng competition. Yung malibang mga supplier dahil kanila rin yan. Hindi nalalabas na merong maliit na nagbibigay ng mababang presyo. Pero kami naman mga jeepney drivers, Emigan Dennis, napakalayo para puntahan pa namin out of our route. Pag nahuli kami ng out of line, mas malaki ang multa. So ibig mo sabihin, Kaobet, sila ay may group chat. Yes, may group chat. May GC. Mabuti pa pala. Sasabihin ni Petron, sasabihin ni Petsiel, sasabihin ni Petsiel kay Unioil, GC Oil. O pare, Martes ito presyo natin. O di walang kompetisyon. Meron pa pala, Kaobet, ang sabi ng DOE, ang sabi niya dito, meron naman daw mga discount ang mga oil company sa inyo, mga jeepney driver. Ano masasabi mo? Matagal nang ipinagkalob yung 1 peso discount sa mga public transport vehicle. That was during time of the ex-president Makapagaloyo. At isa ako sa mga petitioner dyan. It was then the ex-president who approved that petition na maglagay sila ng discount to 1 peso lane sa mga public transport. And during that time, kaibigan Dennis, ang ating kalihim ng enerhiya ay si Lutilla. Si Lutilla pa. Magaling yan.
Eh dito, yung mga ating nakaupo ngayon, bato sa langit, para mga spokesperson yung mga ang Big Three. Lagi nila dinidepensa na, oy, tama yung pagkakataas, oy, hindi na. At may competition. Eh siguro, nagkukumpit yung mga bulsa, sorry, mga... Saka yung yung announcement nila, yung pronouncement nila ganito, Kaobet. Asahan po natin na magtataas po yung gasolina dahil sa gerang ito. Ang inaasahan ko sana ganito, Kaobet. Magtataas pero gagawan namin ng paraan para hindi po ito magtaas. At alam namin na kapag nagtaas ang mga gasolina, automatic na magtataas lahat ng presyo ng pagkain. Kaya kami dito sa DOE, ginagawa namin ng paraan para hindi tumaas ang presyo ng gasolina. Yan. Oo. Yan ang masarap pakinggan. May dagdag ako dyan. Dennis, may dagdag ako dyan. Eh dapat ipinaliliwanag din ng DOE, paano yung battery stock nila? Dapat yun pa. Nataas yung battery stock good for 2 months, 1 month. Kanya yung isang istasyon na na-interview ko, alam mo, kaibigan mo rin yan. Ay alam mo ka, Odette, yan yung windfall profit. Windfall profit. Nabili ng mababa. Nung tumaas bigla, itinaas ang presyo. Dapat hindi ganoon. Oo nga. Dapat ubusin ang battery stock bago itaas ang presyo. Kasi naka-stock dapat pinaliliwanag ng DO namin, Dennis. Pare. Ay, nako. Ngayon, ang nangyayari, ayoko sabihin pagsalita pa sa ng Big Three. Nakakahiya. Kakahiya. Oo. So balikan lang natin ng panumandali itong subsidy. Kaobet, pagka ito ba, gaano ba katagal ito ang proseso nito? Itong subsidy na to sa experience mo? Alam mo, kung mag-$80, automatic po si Chairman Vigor Mindo last week with Boy Vargas of Pegdidap and Busina. Sabi niya, pag ito ay na-release kagad, immediate, i-release namin ang fuel subsidy sapagkat alam kung kailangan na talaga. Kailangan talaga. Tama. Yan lang, siyempre, ang ating chairman ng LTFRB, meron pa yan, boss, si Secretary Banoy. Siyempre, may Pangulo pa tayo. Nagtutos na nga ang Pangulo, hindi pa napapanahon. Kaya anong gagawin natin? Kanya, ang aking tanong na sa Pangulo, ano naman po mabigay niyong tulong sa mga nahihirapang super ng pampublikong sakyan. Lalo sa amin ng jeepney. Okay, sige. Kaobet, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIZ at as always, thank you, Kaobet, ha? Basta pare, meron tayong group chat, ha? Ano naman yung password natin? Correct. Every Tuesday, pare, ito, tataas natin ng pare-pareho tayo ng tasa. Thank you. Salamat po. Si Kaobet Martin, presidente po ng Pasang Masda. Ronda Pilipinas. Teka muna, pinag-uusapan ng gasolina. Pag-usapan na natin, baka ubos na yung ninyo. Baka ubos na yung inyong mga LPG tank diyan. Baka ubos na. Alam ba ninyo itong Regasco, meron silang 400 na showrooms, at 2,000 dealer network sa buong Pilipinas. Kaya walang problema dekalidad buong Pilipinas, ang mga Pilipino ay kayang-kaya silang abutin at kayang-kaya silang deliveran ng Regasco LPG tank. Kaya tandaan ninyo, para sigurado, mga Pilipino, para sigurado, mag-Regasco. Ronda Pilipinas. Papasok natin. Meron hong press con sa Malacanang. Pasok na natin. Go! Pasok natin. May we confirm as well that in several documents that you attach or the complainants attached to the impeachment complaint, Parang sa Congress yata yun yung sa Malacanang, nagsasalita si Presidente Pasok natin. Ngayon ay nag-press con si PBBM at kaharap niya ay ang press. Siyempre, press con. merong pahayag si Presidente para sa sambayan ng Pilipino. Pasok na natin.
Ayan na, okay. Pakiayos ang yung video okay na. Pero yung audio feed niya may problema yata. Paki-check yung linya natin na galing doon. Okay na. Okay, balikan po natin ang feed galing sa Malacanang. Pero for the meantime, tayo muna yung magpaalala for the Fire Prevention Month. Ha? Ayos ba tayo dyan? Fire Prevention Month mula sa Regasco. Isang tip to. Ito, pakinggan po natin at panoorin. Go! Para siguradong iwas sunog, narito ang ilang siguradong tips sa pagbili ng LPG. Ang tanong sa harap natin ngayon ay hindi... Tingnan ang kalidad. Huwag bumili o tumanggap ng mga generic o walang brand na LPG dahil ito ay illegal at delikadong gamitin. Sigurado safe ka kung alam mo ito. Is Fire Prevention Month reminder hatid ng DWIZ News at ng Regasco. Regasco, kinilala ng Department of Energy na sumusunod sa pamantayan ng ligtas na LPG para sa Pilipino. Ayon sa LPG Industry Regulation Act, Republic Act No. 11592. Para sigurado, Regasco. Pilipinas! Okay na tayo sa Malacanang. Okay na. Pasok natin si Presidente. Ayos na. Wala pa. Paki-check. Ang problema ang audio. O yan, sige, okay. O personal gain. Sa parehong pamantayan na yun, dapat natin suriin ang complaint. Sandali. Ayan. Ito ay yung mga produkto na ginagamit ng from our workers in this part of the world. Karamihan ng remittances natin ay talaga diyang galing. Yan ang pinakamalaking working group natin na nandun na hindi nila kasama ang pamilya nila kung hindi nagre-remit ng pera dito sa Pilipinas. It's a bit of a mixed bag in the sense that the remittances, again, it's very, very hard to make an estimate. Right now, most of these places, I would estimate, Hans, would you estimate how many of the workers that are in the Gulf countries are presently working normally? Just a rough estimate. I would say a substantial number, maybe around 80-85%, Mr. President. That's what I'm getting. More or less 80 to 85%, sinasabi nila, ang report nila sa amin, nagtatrabaho pa rin sila, na pumapasok pa rin sila. Kung hindi sila makapasok, meron silang mga work from home. So yun ang yun ang naging effect doon sa workforce natin sa iba't ibang lugar. The other effect of the other statistic which will have an effect on remittances is going to be the exchange rate between the dollar and the peso. So we will just have to watch that very closely and to see what the effects are. That's why tawag ko mixed bag. Halo-halo talaga. May aakyat, may bababa. Kasi kung umakyat ang peso, lumalaki ang remittance. Pero kung bababa naman, ang actual na dolyar na pinapadala dito, di bababa. We don't know where that balance is going to end as of now. So we are watching it very closely. And for those who are interested, there is some sensitivity analysis that we have done what the effect is per $1 of per barrel cost will be, and what the effects will be on inflation, what the effects with the DepDev is here. Sec Arce has provided us with some numbers, but these are very rough estimates on how it will affect the economy. So right now, again, the problem that we have is that it is a very fluid situation, now a very volatile situation. The information that we are receiving is limited, as you can imagine, as it is a war zone right now. And so we have prioritized, of course, the safety
of our people who are in the war zone. Number one, that's always the number one priority. And secondly, after that, what the effects will be to the working public here in the Philippines, and what are the interventions that the government can take up, which I have laid out for you in a general sense. So we will have more I think each of the departments will, as we find out more, which of the departments are going, all the departments will be able to give you a more detailed, analysis of what we have. But again, please understand that itong mga numero na sinasabi natin ay hindi pa tayo nakakatiyak dahil hindi natin nalalaman kung gaano katagal pa na mangyayari ito, gaano katagal pa bago babalik, gaano katagal pa yung presyo ng langis ay wala tayong control, as you well know. Paano ang galaw niyan, saan pupunta yan, ay kasama na rin dyan kung anong level ng dolyar. Yung pwede gumagalaw as of now, pero ang dolyar ang tinitignan din natin because they are all our remittances are being sent to the Philippines in dollars. So that's the general gist of it. I will take a few questions and then I will leave it to the department secretaries to give you whatever more detailed information that they can. Again, please understand that we cannot give you detailed information, very detailed information, not because we do not want to, but because we do not have it. And we cannot, hindi natin, ayaw namin manghula o mag-speculate, tapos mag-react ng mga tao, may gagawin na sasabihin. Okay, balikan po natin mamaya ng kaunti yung presko na yan ng Malacanang. Tutukan po ang ating mga social media accounts para sa mga pinaka-latest mula dyan sa Malacanang. Okay, diretso ba tayo? Diretso na? Oras mo natin sa buong Pilipinas. 3 minuto ba bago mag-alas 11 ng morning? That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng M. Luwilier, tunay ng pamilyang Pilipino. Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Lunario Mania? Every ML transaction mo may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos! Final draw, April 28, 2026. ML Lunario Mania! Tara na sa ML Lunario now na! Mula pa noong 1998, ang Regasco LPG ay katuwang na ng mga Pilipino. Ito man ay sa kusina o negosyo. Subok, dekalidad, walang daya ang timbang, at siguradong safe. Yan ang tatag Regasco. Kaya Regasco ang patuloy na pinipili at pinagkakatiwalaang LPG brand ng mga Pilipino. Ano pang hinihintay nyo? Halina sa Regasco. For deliveries, please call 8642-3333 or 0917-899-9589. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Para sa ating balitang sports, 2 Filipino runners bumasag ng sariling record sa Tokyo Marathon 2026. Alamin natin na sports balita mula kay Kim Gomez. Akasan ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nagpakitang gilas ang mga Filipino runners na sina Arlan Arbuis Jr. at Christine Halasgo sa Tokyo Marathon 2026 matapos nilang mabasag ang kani-kanilang personal record. Tumapos si Arbuis ng 2 oras sa 19 na minuto at 57 segundo sa men's division at pumwesto sa ika-103 sa mahigit
8,000 kalahoka. Mas mabilis ito ng mahigit 10 minuto para sa kanyang oras sa nakaraang SEA Games. Si Halasgo naman ay nagtala ng 2 oras sa 42 minuto at 13 segundos sa Women's Division para sa ika-43 pwesto. Malaki rin ang ibinilis nito kumpara sa kanyang dating oras sa SEA Games. Pinangunahan ng Ethiopian na si Tadesse Takeli ang Men's Division habang nagkampiyon naman ng Kenyan na si Bridget Kosgei sa Women's category. Para sa Sports News, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Vice ganda, mission accomplished na makita ang viral baby monkey na si Punch. Showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, labis na ikinatuwa ni Vice Ganda na personal niyang nakita ang viral baby monkey na si Punch. Si Punch ang baby monkey sa isang zoo sa Japan na nag-viral dahil yakap-yakap at hila-hila nito lagi ang stuffed toy na orangutan matapos siyang iwan ng kanyang ina pagkapanganak sa kanya, kung kaya't inakala nito na ang stuffed toy ang kanyang ina. Sa kanyang ex-account, tuwang-tuwang ipinost ni Vice ang picture ni Punch mula sa Ichikawa City Zoo. Nilagyan niya ito ng caption na, "Success! Nakita ko na si Punch." Sinabi pa ni Vice na mukhang okay naman daw si Punch at niyayakap na ito ng malalaking jonggoya, kaya't sobrang happy daw siya. Si Vice ay kasalukuyang nasa Tokyo para sa kauna-unahang Philippines-Japan Film Festival, kung saan kabilang ang kanyang pelikulang And the Breadwinner Is at ang Call Me Mother, at dumiretso na nga ito sa zoo para lamang makita si Punch. Ronda Pilipinas. Oy, bago ko magpaalam may tanong ako. Need a spectacular party spread? MC Grazing Table offers curated tables that are edible masterpieces. Ayan, give your guests an unforgettable feast of flavors. Find MC Grazing Table on Facebook or Twitter. E po yung number nila. Baka kailangan nyo ng grazing table na napakaganda at napakasarap. 0960-844-8546. Ulitin ko lang, 0960-844-8546 para sa masarap na grazing table. Yan yung kasama natin kahapon. At yan ang buwan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayan ang po susunod ng programang Yes, Yes, Yo Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.